Ang rejection ay maaaring isang masakit na karanasan, ngunit ang mga taong introvert ay may kakaibang paraan para gawin itong isang kalamangan. Sa halip na maghabol ng approval, gumagamit sila ng inverse psychology, isang banayad at halos effortless na diskarte para muling pag-isipan ng isang tao ang rejection nila sa isang introvert. At madalas nagpapabago sa kanilang isip na hinahangad na ang presensya ng introvert. Narito ang mga mind-blowing tactics ng mga introvert para baliktarin ang mga rejections. Number 1. Indifference, hindi desperation. Karamihan sa mga tao ay tumutugon sa mga rejection na nasaktan, na-frustrate o nagtatangka na patunayan ang kanilang halaga. Pero kabaliktaran ang ginagawa ng mga taong introvert. Nananatili silang hindi nababahala, kalmado at detached. Nalilito yung nag-reject sa kanila na umaasa ng emosyonal na reaksyon. Binabago din ito ang power dynamic. Bigla na lang ang introvert ang tila mas valuable dahil hindi sila naghahanap ng approval. At mas naaakit ang mga tao sa kung ano ang hindi nila madaling makuha at ang mga introvert ay likas na nauunawaan ito. Halimbawa, kung ang isang introvert ay hindi pinansin ng isang tao, hindi siya maghahabol. Sa halip, tahimik siyang umaatras na kadalasang nagpapaisip sa taong yon bakit hindi sila apektado at magsisimulang mag-crave sa kanilang atensyon. Number 2, nagiging mas misteryoso sila. Ang rejection ay kadalasang nagmumula sa kakulangan ng intriga. Pinagwawalang bahala ng mga tao ang iba kapag sa tingin nila ay nakilala na nila ito. Ngunit ang mga taong introvert na likas na reserve ay marunong gumamit ng misteryo bilang sandata. Ang mga tao ay nakaprogram na ma-curious tungkol sa kung ano ang hindi nila lubos na nauunawaan. Ang misteryo ay tinutulungan ng isang tao na maging mas valuable at nakaka-intriga sa paglipas ng panahon. At kapag nag-withdraw ang mga introvert, lumilikha ito ng psychological gap. Nagsisimulang mag-isip ang ibang tao kung ano ang iniisip nila. Halimbawa, pagkatapos i-reject ang isang introvert, hindi ito magpapaliwanag ng kanyang sarili o hihingi ng pagpapatunay. Sa halip, patuloy silang mamumuhay ng may tahimik na kumpiyansa na napapatanong nilang sa sarili nilang desisyon yung nag-reject sa kanila. Number 3, ginagamit nila ang reverse chase effect. Habang hinahabol mo ang isang tao, lalo silang tumatakas. Ang mga introvert ay likas na nauunawaan ito, kaya ginagamit nila ang reverse psychology. Sa pamamagitan ng hindi paghahabol, nagiging mas gusto ng ibang tao na makalapit sa kanila. Kapag ang isang tao ay tumigil sa paghanap ng pagpapatunay, sila ay lilitaw na mas kanais-nais. Napapadalawang isip din nito ang nag-reject sa kanila. Nagkamali ba ako? At natitrigger nito ang scarcity principle. Gusto ng mga tao kung ano ang nararamdaman nilang wala sa kanila. Halimbawa, sa halip na humingi ng pangalawang pagkakataon, ang isang introvert ay tumutuon sa kanilang sariling paglago at kaligayahan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ng nag-reject sa kanila ang halaga ng introvert at makakaramdam ng pagnanasang muling kumonekta. Number 4, ang kanilang pagkawala ang magsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang isa sa pinakamakapangyarihang taktika na ginagamit ng mga taong introvert ay ang strategic silence. Habang sinusubukan ng iba na kumbinsihin o ipaliwanag ang kanilang sarili, pagkatapos ma-reject, ang mga introvert ay nawawala lang. Pinipilit nito ang nag-reject sa kanila na maramdaman ang emptiness na iniwan nila. Lumilikha din ito ng mental void. Nagsisimulang ma-miss ng mga tao ang minsan nilang binaliwala. At ginagawa nitong mukhang mas valuable ang introvert sa pagbabalik tanaw. Halimbawa, kung ang isang introvert ay nakaramdam ng rejection, hindi siya makikipagtalo o makikiusap. Sila ay mawawala ng tuluyan sa buhay ng taong yon na kadalasang nagpapa-second guess sa desisyon ng taong nag-reject sa kanila. Number 5, tahimik silang nagle-level up. Sa halip na maghiganti o patunayan ng kanilang sarili ng hayagan, ang mga taong introvert ay nakatuon sa pagpapabuti ng sarili sa katahimikan. Ginagawa nilang fuel para sa kanilang pagbabago ang rejection. Ang tagumpay ay ang pinakamahusay na paghihiganti. Ang mga tao ay magsisisi na tinanggihan nila ang mga naging matagumpay. Ito ay banayad na binabago ang power dynamic. Nararamdaman na ngayon nung taong nag-reject sa kanila na sila ay naiwanan na. At pinapataas din ito ang social at personal na halaga ng introvert nang walang confrontation.
Halimbawa, ang isang introvert na nireject ng kanyang nililigawan ay hindi magmamakaawa na bumalik ito. Sa halip, pinahuhusay nila ang kanilang sarili, tumutuon sa kanilang mga hilig at bumubuo ng mas magandang buhay na kadalasang nagpapabalik sa paghanga nung nag-reject sa kanila. Number 6, na master na nila ang art of controlled availability. Matapos ma-reject, karamihan sa mga tao ay sumusuko na lang ng tuluyan o patuloy na susubukan. Ang mga taong introvert gayunpaman ay gumagamit ng controlled availability. Nananatili silang naroroon ngunit malayo, na nagpaparamdam sa kanilang presensya bilang bihira at mahalaga. Lumilikha ito ng aura ng pagiging exclusive. Pinahahalagahan ng mga tao ang hindi nila madaling ma-access. Binibigyan din ito ang nag-reject sa kanila ng oras para magsisi at bumalik ng natural. At inilalagay din ito ang introvert sa isang posisyon ng kapangyarihan. Sila ang nagpapasya kung gusto nilang kumonekta muli o hindi na. Halimbawa, kung ire-reject ng isang tao ang isang introvert, hindi niya ito haharangin o gagawa ng eksena. Sa halip, magiging mas hard to reach, mas selective at mas seryoso sila. Kaya hahabol-habulin sila nung nag-reject sa kanila. At number 7, bahagyang itinataas nila ang kanilang social value. Kapag na-reject, ang mga taong introvert ay hindi naghihiganti, ngunit tahimik silang nagiging mas mahalaga. Ginagawa nila ang kanilang mga kasanayan, hilig at personal na paglago hanggang sa maging isang taong hinahangaan ng iba. Naaakit ang mga tao sa mga taong nagpapabuti ng kanilang sarili pagkatapos ng rejection sa halip na mas stuck dito. Nagtitrigger ito ng panghihinayang sa nag-reject sa kanila. Nagsisimula silang makita kung ano ang nawala sa kanila. At ito ay natural na umaakit ng mga bagong pagkakataon at relasyon nang hindi naghahabol. Halimbawa, ang isang introvert na nireject sa kanyang career ay hindi humihingi ng pangalawang pagkakataon. Sila ay nagsisikap na mapabuti ang kanilang trabaho, kumukuha ng mga expertise at sa kalaunan ay makakakuha ng mga offers mula sa mas malalaking opportunity. Habang yung dating nag-reject sa kanila ay nagsisisi na hindi sila pinansin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na walang tiwala ang mga introvert sa mga taong humihingi ng ganitong pabor. Shoutout kay Abner Hulguin. Sabi niya, introvert is a gift from God at hindi pangkaraniwan ang kanilang pagkatao. Sila ay may angking talino at may sariling mundo, kayang mabuhay na mag-isa. At sila ay totoong kaibigan at totoong mapagmahal, maunawain at may habag sa kapwa. Sabi naman ni Marie de Lightworker, bilang introvert dami kong pinagdaanan. Wala akong tiwala sa mga kasamahan ko sa trabaho. Maraming manggagamit, lalapit lang kung may kailangan, manghihiram ng gamit o pera at di marunong magbayad. Ako pa ang masama kapag sinisingil ko. Ako nang tumulong, ako pa ang masama. Kaya umiiwas na ako lagi sa mga taong nagbabait-baitan lang. Hindi na ako natitinag kahit ano pang pakiusap nila sa akin. Minsan lang at sinira nila ang tiwala ko. Salamat po Sir AP. God bless po. At tayo naman kay Marie Vic R. Escarda. Once na nagtiwala ako at sinira lang niya, mapapatawad ko siya. Pero never ko nang ibibigay ang tiwala ko sa kanya. At hindi na maibabalik pa sa dati yung dating pagkakaibigan. Ganun kasi akong klaseng tao. At shoutout din kila Malia Mumena Bantas, Pax Tumulak, Isabel Yap, Inday Estoy, Lorena Bintas, Marie-Celine Dion, Cathy, Emma Villanueva at kay Ali May Dedario. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Hindi tinitignan ng mga taong introvert ang rejection bilang kabiguan. Tinitignan nila ito bilang isang pagkakataon upang muling tukuyin ang kanilang halaga at baguhin ang power dynamics. Gamit ang inverse psychology, ipinapaunawa nila sa iba kung ano ang nawala sa kanila nang hindi nagsasalita. Hindi sila naghahabol, umaatras sila. Ginagawa nilang sila ang hahabulin ng iba. Hindi sila nagpapaliwanag, hinahayaan nilang magsalita para sa kanila ang kawalan nila at ang kanilang tagumpay. At hindi sila nasisira sa rejection. Ginagamit nila ito bilang isang tool para sa self-mastery. Kaya naman ang mga taong minsang nag-reject sa isang introvert ay madalas na bumabalik, na naaakit sa tahimik na kapangyarihan na hindi nila inaasahan. Ikaw, nagawa mo na bang maging advantage ang isang rejection? Comment mo naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.
Alam mo ba na may mga pabor na malaking red flag para sa mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.